Tatlong ways kung bakit nalulugi ang sari-sari store negosyo mo. Halika, watch till the end of the video. Yes, sir! So, paano ba nangyayari at nalulugi yung sari-sari store negosyo mo? As a sari-sari store owner, kung meron kayong idea, comment naman kayo sa baba kung ano yung mga tatlong item or kahit isang item lang na pwede mangyari bakit nalulugi yung negosyo mo. So, for me, ako lang disclaimer, yung iba pwede namang hindi kasi sabihin nyo naman, Tito Jats, hindi na naman tama yan. Katulad ng pag-ibig mo, hindi tama sa'yo, pinipilit mo. Pero yung number one sa akin is pautang. If nagpapautang ka, ang nangyayari kasi dito, explain ko sa'yo. Ang nangyayari kasi pag nagpapautang ka, is pwedeng hindi ka mabayaran or hindi maibabalik yung pera kaagad sa'yo. Minsan sinacycle pa yan Uutang, babayad, uutang ulit, babayad, uutang ulit. 'Di ba? Ang nangyayari kasi, yung pera sana nasa kamay mo upang i-rolling ng stock sa tindahan mo, is hindi na nangyayari kasi minsan hindi ka nababayaran or nade-delay. Ang nangyayari is nagdi-decrease yung stocks mo sa tindahan. Lumiliit yung inventory, hindi yung count yung inventory din yung tawag ng stocks na yan Lumiliit yung mga paninda mo sa tindahan and hindi maganda sa visual sa mga tao. Pag tingin nila parang konti na or pag pumupunta sila sa tindahan mo, wala yung hinahanap nila, 'di ba? So, hindi ka aya-aya. So, at the end of the day, pag palaging walang stocks, walang mabibili yung customer, sasabihin ng customer, ay hindi na ako pupunta dyan kasi palaging wala. Ang mangyayari is malulusaw ang capital, malulugi ka. Going back to the point dahil sa pautang na hindi tama. So, meron naman nagpapautang yung sabi nila, yung ginagawa nila is naglalagay lang sila ng limit kung magkano sa isang tao and kung kailan mababayaran. At pag hindi na nila nasunod yan, is of course, hindi na sila pauulitin. Alright, so second item on the list is pag ikaw mismong may-ari is hindi marunong maghiwalay ng financial system mo, personal system ng financial mo, sa personal, sa financial system ng tindahan mo. So, hindi ka marunong mag-segregate ng dalawa. So, dapat mong isipin, magkaiba po yung financial mo at ang financial ng tindahan. Huwag mong pakialaman yung financial ng tindahan mo. For example, ano ba yung nangyayari? Pag ikaw or yung anak mo ang nagbabantay ng tindahan, kuha lang ng kuha ng item, pag magluluto ka na ng pananghalian mo, kuha ka lang ng kuha ng suka dyan, ng patis dyan, ng ketchup, ng pansit canton, na walang bayad-bayad. Hindi mo binabayaran yung kinukuha mo. Kapital mo ang nalulusaw pag ginagawa mo yan. So, magandang paraan dyan is, okay lang naman sana yan. Pero kasi, ang nangyayari is, nagiging consistent. So, nauubos yung stocks mo. Walang nababalik sa yung pera. Bayaran mo yung kinukuha mo and mas maganda bayaran mo siya with tubo, para rolling pa rin yung flow ng tindahan mo. Kung hindi man, din bayaran mo yung kinukuha mo. Okay? Ipaghiwalay mo siya. Dapat magtalaga ka lang ng profit na para sa'yo. Pag sinabi mong 10% lang, then 10% lang talaga yung kukunin mo para sa sarili mo. At hindi ka na mag-i-exceed dyan. Yung magandang situation, yung ma-advise ko is, pwedeng magsweldo ka na lang muna sa sarili mo. I-set mo yung sweldo mo kasi kahit lumaki pa yun yung kita ng tindahan mo, then magbe-base ka pa rin sa sweldo mo. Sa ganitong pamamaraan is yung pera talaga is iikot-ikot lang sa stocks mo at marami kang mamibili upang ipaninda mo, 'di ba? Lalago yung tindahan mo. Ayan, nawawala yung boses ko. Okay. So, before ko i-reveal yung top item, kung ano man yung dapat natin i-reveal dito, this is Tito Jats and I hope na if you like my videos, if you feel na nakakatulong, smash naman ng heart button or ng like button, paki-share nyo to sa mga friends yung gusto mag-open ng sari-sari store negosyo upang marami tayong matulungan, paki-favorites na rin and comment kayo sa baba if agree ba kayo or disagree kayo sa advice ko dito sa tatlong bagay na to. Okay. So, ano ba yung last item? Excited ba kayo sa last item? Of course, yung isang bagay na pwedeng magpalusaw ng kapital at mawala lahat ng pinundar mo is if hindi ka marunong tumingin sa cash flow. Okay, pag hindi ka nagtatrack ng item, pumapasok sa iyo na pera, hindi mo nililista yan, at hindi mo nililista kung ano man yung mga expenses mo. Katulad ng overhead expenses, yung renta mo, yung electricity, tubig, internet connection, tax,
sweldo ng tagabantay mo at sweldo mo. Pag hindi mo tinitingnan yung cash flow mo, kuha-kuha ka lang talaga ng pera, lagay mo dyan sa kaha, and labas ka lang ng pera, wala kang system. Ang nangyayari pag wala kang system, hindi mo alam kung ano yung magiging future mo. Ang nangyayari kasi dito, or yung dapat mong gawin is, dapat mong ilista lahat ng binibili sa'yo upang magkaroon ka ng system, upang malaman mo yung trends, 'di ba? Kung anong buwan ba marami yung tao, anong buwan ba hindi marami yung tao, kasi nag-a-affect ito sa ordering mo. Ano ba yung mga items na mabilis mag-move? Ano ba yung mga slow-moving items upang malaman mo kung ano yung dapat mong bilhin na marami and yung sakto-sakto lang. In this way, na ma-maximize mo yung capital ng tindahan mo sa mga items na mabilis pong bilhin sa'yo. So, mabilis yung rollover or yung turnaround ng pera. Kung wala kang system sa pumapasok na pera or cash flow mo, then hindi mo alam. Para kang piloto na nagpapatakbo ng eroplano, nagpapalipad ng eroplano na hindi ka or naka-blindfold ka. Hindi mo alam kung paano mag-navigate or kung pwede ka pa bang mag-landing dyan. Mag-landing sa puso niya. Also, as well as with items going out, no? So, kung hindi mo alam kung ano yung mga binabayaran mo, then hindi mo siya pwedeng makontrol. Or for example, yung kuryente mo, tumataas na pala yung kuryente mo kasi meron kang ice cream freezer na wala namang bumabalik sa yung malaking profit, 'di ba? Or net profit or sales revenue. So, yung pwede mong gawin is pwede mo pala sana siyang i-shutdown. Pero hindi mo nalalaman yan kasi hindi mo tinatrack yung item, di ba? Hindi mo tinatrack yung sales at hindi mo tinatrack yung expenses ng kuryente mo. Bayad ka lang ng bayad. Ganon din sa tubig and such and such. So, it's very important na alam mo yung cash flow ng tindahan mo kasi negosyo po ito. Hindi po siya laro-laro. As a businessman, it's very important that you know how to read numbers, and numbers are sales coming in and expenses going out. Okay? I hope you learned something and have a good day.